Ava, 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 Ava. Ava, pinuno ng tribo. Ava, Ava, Ava. Halika, Ava. Ang aking pinakamagaling na anak. Ipinapadala kita upang humanap ng isang lalaki. At bumalik na may bagong buhay para sa ating tribo. Sinabi na sa akin ni Ina, may napili na ako. William, ng iyong ama, tagapagmana ng Pamilya Roskilde. Ano? Siya ba? Mawawala ba sa akin ang lahat? Hindi. Ibig ng iyong ama na. Mana mo, ang buong ari-arian ng Roskilde. Kaya lang, may isang kondisyon. Kasunduan essay paghahati ng ari-arian. Kailangan mo pakasalan ng anak na babae ng kanyang matalik na kaibigan, Professor Amano. Ano? Sino siya? Nasaan siya? Kalimutan mo na. Pumanaw na ang iyong ina. At ang iyong ama ay kumuha ng iba pang babae. At iniwan ka. Huwag mo nang isipin siya. Ang mga hamak na lalaki ay walang ngunit. Mga gamit lamang. Mga gamit lamang. Pumili ka ng gusto mo. Makipag-isang dibdib. Magbuntis ng anak at bumalik. Woo woo woo. Ibig kong sabihin parang siya. Kaya ito ang labas na mundo. Hindi ako papakasal sa isang estranghero. Alam mo ano ay? Isang sorpresa para sa iyo, Marshall. Hindi mo makuha kahit ano maliban sa pag-ibig. Sinta, ano ba ito? Ikaw. Aman. Mas maami pa sa kaya mong hawakan. Mukhang gusto mo ng ligaw. Gusto mo bang sumama sa amin? Mas maging ligaw? Maghanap ng lalaki. Pumili ka ng gusto mo. Masyadong matanda. Masyadong kulay abo. Hindi ka kwalipikado. Magpakantot ka. Ano ba ang tipo mo? Elegante. Mabait. Makinis. Mahina kayong dalawa. Talagang hindi karapat-dapat maging ama ng mga anak ko. Napakadaling pakisamahan. Tara na. Matalino. Ganun pala gumagana ang mga fast boxes. Hindi ko inaasahan yon. Ano ba? Ano-ano ang ginagawa mo? Oh. Tara na, tara na. Ito ba ang fast box mo? Kailangan kong pumunta sa isang lugar. Bumaba ka sa kotse. Ikaw, Diyos ko, gastes mo ang kotse ko. Magbabayad ka ba para doon? Oh. Tatanggapin mo ba ito? Ano? Ano ba ito? Hoy, kung ayaw mo, ibigay mo na lang. Ano ang ginagawa mo? Tigil. Bumaba ka sa kotse. Bumaba ka na sa kotse ngayon. Itaas ang mga kamay. Hoy. Oh, Officer, pakiusap. Ito ay isang kumpletong pagkakamali. Wala talagang illegal na aktibidad na nagaganap. Dito. Kung pwede lang. Ikaw ba si William Roskilde, anak ng bilyonaryo? Ako yon. Siya naman. katatapos ko lang makipag-ugnayan sa dalawang lalaki. Nang makasabay ko siya, mabasilan, sa ato, akala ko siya ay mabilis at angkop para sa akin. Mabilis at para sa akin. May problema siya noon. At sa paano man, utang ko siya ng pera. Ganyan ba talaga lahat ng lalaki? Hindi iyon ang nangyari. Gino, Inaresto ka na dahil sa panghihikayat ng prostitusyon. kaya ako. Ako lang naman mag-isa sa kotse. Ay, halika na. O, kailangan kong tumawag sa telepono. Pakiusap.
Huwag kang makalala. Naasikaso na lahat. Sige lang. Elenan. Nakuha ko. Paano naman itong magandang babae? Hayaan mo na siya. Parang dahil mabas kami. Matalino. Ginoong Roskilde. Ginoong Roskilde. May mga labas na dismiss. Inaresto dahil sa pagkuha ng prostitute. Totoo ba yon? Abutin ba nito ang iyong pagkuha ng kontrol? Sa Rothschild Group. Nasa krisis ba ang pinansyal ng kumpanya? Katapos na matayan ng iyong ama, yun ba ang dahilan kung bakit kumuha ka ng escort? Maibsan ang iyong stress? Paano nila nalaman agad-agad? Hindi galing sa ating side. Sumunod sa akin. Yun siya. Yon siya, ang puta. Saan sila pumunta? Baliw ka talaga. Paano mo pa ako dinala dito? Ang damit ko. Sinira mo ang damit ko. Pasensya na. Ito na. Kunin mo ang sa akin. Ano? Hoy. 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 Yan. Manatili ka dyan. At hanap ako ng paraan para makababa mula sa punong ito. Ngayon lang. Aray. Kailangan ng pera para dahil serbesa, tangina. Sige. Video. Nilagay mo kami sa napakaraming problema. Pero gumana naman. Paano itong ganito? Sige na. Ito na. Sik. $5,000. Sick. Ano ito? Ipapalitan mo lang ito ng pera. At dapat alam mo na, ang $5,000 ay sapat na para sa isang nagtatrabaho sa lansangan. Pera. Talaga bang ganoon kahalaga ito? Sige na. Pigilan mo na ang pag-arte. Pakiusap. Salamat. Ay, Paalam. Pera. May kaunting barya ka ba? Pera. saan mo nakuha ito? Isang anghel ang nagbigay nito sa akin. Sige, saan siya pumunta? Langit. Bahay ng ama. Ano bang nangyayari dito? Jesus, ginugulo ang aming pinto. Tatay. Ako ito. Si Ava. Iyan ang tatay ko. Pinakasalan mo rin siya. Ikaw na ko. Pareho kayong walang magandang panlasa. At nagkaroon pa nga kayo ng anak. Wala kaming pagkakahawig. Tama ka naman na wala. Nanay, tatay, ano itong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na ang dating asawa at anak mo ay namatay na sa kagubatan? Paano ko malalaman na ang batang bruhang iyon ay nakaligtas? Alisin ko siya ngayon din. Huwag mong hawakan ang kahit ano. Sino ba ang nakakaalam kung anong mga mikrobyo o virus ang dinala mo dito? Tingnan natin kung magkakasakit ka. Baliw ka. Papatayin kita. Sige. Ito ang huling kilalang address ni Professor Amano. Nasa dito siguro ang misteryoso mong kasintahang ikakasal. Inabang, anak ni Professor Amano. Ano ito? Ito ang aking singsing para sa kapistahan ng kasal. Sinungaling. Oh, Murang kwintas lang ito, wala nang iba. ibalik mo iyan. Nandito po si Ginoong Rothschild na nais kayong makita. Ginong Roskilde. Ibig sabihin, ang bilyonaryong tagapagmana. Pasukin niyo siya, pakiusap. William, Ginoong Good. Maligayang pagdating. Hinanap ko ang isang babae. Ang anak ng profesor.
Ako yun. Matagal na kitang hinahangaan. Kailangan ko talaga ng asawa. Gusto mo bang magpakasal? Tara na. Bilisan natin ito, okay? Siyempre naman. Ay naku. Rothschild, nag-propose siya kay Winona natin. Ang hirap paniwalaan. Maligayang bati. Wala akong masabi. Teka, hindi pala. Gusto ko ang pinaka. Magarbong kasal. 1,000 bisita. Walang limitasyon sa gastos. Diba? Pinili ng tatay ko para sa akin. CJ. Oh. Hello. Tangkad. Katanggap-tanggap. Ngipin. Katanggap-tanggap. Pangangatawan. Sapat na. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Huwag mo siyang pansinin. William, mahal. Huwag mo siyang pansinin. Isang mahirap lang siyang kamag-anak na aming tinangga. Akin na ang lalaking ito. Nababaliw ka na ba? Ako ang pakakasalan ni William. Bitawan mo. Hindi. Dapat muna siyang makipagtalik sa akin. Ano? Ikaw ang pinili ko. Ano? Nababaliw ka na ba? Anong lakas ng loob mong nakawin ang nobyo ko? Huwag kang makinig sa kanya. Kaya ng kanyang ina, Shai. Sira rin ang ulo. Ava, alam kong nagsiselos ka kay Winona ko. Hindi mo pwedeng agawin ang nobyo niya. Ninakaw niya ang gintong singsing ko. Ibalik mo yan. Kung hindi, kukunin ko na lang. Ano ang ginagawa mo? Winona. Sa kanya pala ang singsing na yon? William, nakita mo ba yon? Sinalakay niya ako at sinubukan niyang kunin ang singsing ko. Ang ganid na to, walang modo. Gusto ko lang ang sa akin. Nagsisinungaling siya at tinulak niya ako. Siya ang sinungaling. Hindi mahalaga yon. Dahil hindi siya karapat-dapat nasaktan. William, tulungan mo siyang tumayo. May tao ba dito? Alisin niyo tong hayop na to. Huwag. Tigil. Huwag. William. Tulungan niyo ako. Tulong. Huwag. Tigil. Sandali. Huwag mo siyang pansinin. Sinusubukan lang ng nanay ko. Ang magandang asal. Para sa ikabubuti niya yon. Bitawan mo. Tama na. Kapag hinawakan mo ulit siya, gugulpiin kita. Hayop ka. Siya ang nagsimula. Mahal, kailangan natin siyang ipadala sa kumbento. Kailangan niya ng wastong gabay. Hulihin siya. Tigil. William, ano ang problema? Winona, halika rito. Gasgas na ang bandang ito. Ibig sabihin, dati itong isinusuot. Bilang kwintas. Yung kwintas na, isuot mo sa puno. Ninakaw din yon ni Ava. Kung ako yun, nakawin ko sana ang lahat ng suot mo. William, hindi mo talaga siya pinaniniwalaan. Malinaw na ang nobya ko. Ay hindi ikaw. Miss Ava. Pakakasalan mo ba ako? Ituturing ko iyan bilang sa panliligaw ko. Huwag kang tanga. Pera mo lang ang habol niya. Hindi. Dahil bata at malusog siya. Perpektong lalaki para magkaanak. Talagang ipinagbabawal ko ito. Babaeng bahag ka. Akin siya. CJ, pagkatapos naming magtalik, sa iyo na siya. Hindi ko na siya kailangan. Kadiri ka. Bakit mo naman nakalaing? Gusto ko ang tira-tira mo. Magsisisi ka rito.
Hinahamon mo ang karapatan kong makipagtalik. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya ngayon din. Ako ang nanalo. Akin si William. Huwag ka lang diyan nakatayo. Alisin niyo yung hayop na yan sa bahay ko. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Nobya mo yan? Linawin natin ito ng husto. Pakakasalan ko lang siya. Para matupad ang huling habilin ng tatay ko, Pa sa'yo. ito ang prenuptial agreement. Mag-aasawa tayo sa loob ng 1 taon. Maghihiwalay tayo. Tapos makakakuha ka ng $1 isa 0 milyon. Isa 0 milyon. Malaki ba yan? Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ng baby. Ang sakin mo, gusto mong gamitin ang bata para makuha ang yaman ng mga Rothschild. Talagang hindi. Baog ka ba? Kung baog ka, hindi na kita kailangan. Hindi siya. Hindi ka, di ba? Sandali, ano nang sinabi mo? Hindi na kailangang pakasalan kita. Hindi ako maglalaro. Kung ayaw mong magpakasal, umalis ka. Ah, si Jay. Hahayaan mo lang siyang umalis ng ganyan? Narinig mo siya. Ang ibig kong sabihin, gusto niya ng baby at diborsyo. Masyadong magulo. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo. Hindi maganda ang takbo ng negosyo. May problema ang kumpanya, at ang pakakasal sa kanya, at tagmamana ng ari-arian. Ang tanging paan para maligtas ito. Naku, kausapin mo ako. Boss, lumabas sa balita ang iskandalo mo sa prostitusyon. Ano? Ibig sabihin, pekado ang kumpanya, at bumabagsak ng husto. Kailangan tayong kumilos agad, para mabawasan ang pinsala. Eta. Sej. CJ. Gwapong-gwapo at pormado. Pero nakakalungkot, hindi gumagana. Siguro maghahanap ako. Di pwedeng uwiin ang lalaking baog. Tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Ayos. So, mag-asawa na tayo ngayon? Pwede na tayong gumawa ng baby. Sumpaan ko. Hindi kailangan mabubuntis. Ang babaeng ito para sakin. Miller. Hindi ka pala anak ni Professor Amano. Sino? Diyos ko. Dapat alam ko na mahuhulog ako dito. Diborsyo na ngayon. Tara na. Diborsyo. Sa kalikasan, kamatayan lang ang naghihiwalay sa mag-asawa. Ginong Roskill. Nagpakasal nga ba talaga kayong dalawa? Totoo bang ito'y isang paglihis ng pansin? Mula sa iyong eskandalong prostitusyon. Hindi ako prostituta. Isang maling salita mula sa kanya. At ang reputasyon ng Rothschild sa henerasyon ay masisira. Makipag-ugnayan ka. At ibibigay ko sa iyo ang iyong katawatawang kahilingang sanggol. Ngayong gabi. Ililinaw ko ang katotohanan. Mga ginang at ginoo. Ang babae ito ay hindi aking kasama. Siya ang aking asawa. Ava Rothschild. Ava? Maligayang pagdating sa pamilya, Ginang Roskild. Oh, kumusta mga kaibig-ibig na tao? Ava, sumunod ka sa akin. Paalam. Sige, mula ngayon. Ito ang magiging iyong silid tulugan. Pakilinis siya. At bihisan ng naangkop. Ayokong magpalit. Komportable ang damit ko. Pero ako lang. At lubos na bastos. Hubarin mo ang iyong damit. Ava, wala talaga akong gana. Para sa isang primitibong ritual ng pagtatali. Huwag kang mag-alala, ako ang gagawa ng lahat. Gusto mo talagang magkaroon ng anak sa akin? Nangako ka, naalala mo. Panganib. Naku po. Teka. Ava.
Naku, pakikuha mo ako. Kailangan kitang protektahan. Ano? Aba, ito hindi totohanan. Ito eh. Ibig kong sabihin, technical na to. Ito eh. Isang recording. Wow! CJ. Naku po. Saan ba pinalaki ang babaeng ito? Kausapin mo ako. Naghahanda ako ng mga papeles. Para matupad ang testamento. Pwede mo bang ipadala ang ng bagong asawa mo? Hindi. Wala siyang kinalaman kay Professor Amano. Ano? Nasa kanya ang singsing ng kasunduan. Paano naman kaya? Na hindi siya ang nobya mo? Sino ang nakakaalang? Hindi ito biro, William. Legal ito. Laganap na ito sa balita. Roskilde prostitute. Ako. Kaya, Teka. May plano ka ba? Sa ngayon, magpapanggap muna kami. Magpapatuloy ang kasunduang ito. Breaking. At pagkatapos, kapag nakita na namin si Professor Amano, Maghihiwalay na kami. Katarantaduhan ito. Bakit siya ang nakapag-asawa kay William? Ang anak ko ay napangasawa ang isang bilyonaryo. Tatay, ako ang tunay mong anak. Siyempre ikaw. Kailangan mong tulungan akong mabawi si William. may ideya ako. Ava, anong ginagawa mo? William, makapaniwala ka ba? Tunay na apoy. Pwede bang huwag mong sunugin ang bahay ko? Relax, espesyalidad ko ang pag-ihaw. Ito ang pinakamahalagang pagkain ng aming tribo. Gusto mo? Masarap ito. Salamat, wag na. Halimaw. Ano ba ang pinasok ko? Tribal delicacy, ha? Walang kakaiba. William, nagising ka rin. Gusto mo ng tubig? Huwag kung lalason mo ako. Huwag mo na akong pag-abalahan. Isa na aking ay hindi ka bibigyan ni kahit isang sentimo. Nandito na ang problema. Paumanhin. Ano ang ginagawa? Inyong dalawa dito, William. Ngayon na ikaw at Ava ay kasal na, kami na ay pamilya. At alam mo kung ano ang pinakamainam. Pa sa pamilya, negosyo. At mayroon pa tayong ibang bagay na pag-usapan. May isa pang anak na babae si God. Baka siya ngayon. Ginoong Good. Binibining Good. Sino yung nagdadala ko? Noong huling pagkikita natin. Diskusyon tungkol sa kasal. William, kailan ka babalik? Ano ang ginagawa mo? Ava, kaawa ka naman. Hindi ba sinabi sa'yo ni William? Pinag-iisipan niyang muli ang relasyon natin. Ako na lang ang gusto niyang pakasalan. Ano? Maging tapat tayo. Napasok ka lang sa kasal na ito. Dahil sa napakalaking swerte. Ingnan mo ang sarili mo. Bastos. Hindi marunong. Talagang wala ka sa lugar. Hindi ka karapat dapat maging isang Roskilde. Huwag mong personalin ito, Ava. Ikaw at William ay nasa dalawang magkaibang mundo. Ang ilang relasyon ay talagang hindi sinadya para magtagal. Sandali lang naman kayo. Sa tingin ko nagkamali lang ng pagkaintindi. Kayo dalawa sa sinabi ko. Gusto mo pa rin ba siya? Sige, kunin mo siya. Pero baka hindi niya ito kayang hawakan. Ano ang ibig mong sabihin? Pinawalan niya na kagabi. Inalagaan ko talaga siyang mabuti. Ibig mong sabihin pinagod mo na siya. Elganat, Sige na, sapat na. Tignan na ka. Yang mga kalokohang kwento mo. Nakita mo, alam kong isa kang walang kwentang sinungaling. Mabaho kang hayop na puno ng mikrobyo. Paano ka magkakaroon ng nararamdaman ni William? hindi ka pa nasisiyahan sa huli? Bigyan pa kita ng mga mikrobyo ko. Puta, papatayin kita.
Diyos ko, ito. Hindi ito totoo. Magdamag kayong nagakantutan. Hindi gabi. Araw. Pagkagising niya, Ava, tumahimik ka. Ang lakas ng tibay mo. Malibog kang hayop. Gusto mo bang ubisin si William? kailangan pa nating magtrabaho. Daddy, kahihiyan siya sa pamilya natin. Hindi ko na kaya manood ng ganito. Lampas na lahat ng hangganan mo, Ava. Yun ang Ava. Samahan mo palabas ang mga bisita. Ava, kahit ayaw kong aminin, Parang mahal ka talaga ni William. Baka mapakiusapan mo siya na mag-invest sa negosyo? Sa pamilyang negosyo. ito ba ang plano mo, Ava? Napanggap ang nobya ko. Para malapit ka sa akin. Para sa pamilya mo. Bakit? Pamilya tayo. Nagtutulungan ang pamilya. Ikaw at si Winona ang pamilya, hindi ako. Paano mo nasabi yan? Pirmahan mo lang ito ni William. At ibibigay ko ang gusto mo. Kahit lalaki. Kahit ilan gusto mo. Magaling si William. Pero nag-aalala ako sa pagiging mataba niya. Seryoso ka. Kilala mo ba talaga si William? Siya ang pinakabatang milyonaryo sa kasaysayan. At nag-aalala ka pa sa kanya. Sos, wala kang alam talaga. Pinag-aalinlanganan mo siya. Nakakatawa naman. Alainan. Siguro dapat bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Salamat sa paalala. Pupunta na ako para gumawa ng baby sa kanya. Wala akong oras para tulungan ka. Ang loko-lokong maliit na halimaw. Ako ang tatay mo. Dugo ko ang dumadaloy sa mga ugat mo. Wala kang karapatang tumalikod sa akin. Matapos ang lahat ng mga taon na ito. Ang nanay ko ang nagbigay sa akin ng buhay. Ikaw ay isang kasangkapan lang para mag-anak. Hoy, ikaw. Huwag mong galawin ang asawa ko at yun ang huling desisyon sa negosyo na gagawin mo. Ara na. Ava, halika na. Ava, hindi mo saan. Alam mo, ang tatay mo ang nagawa ng problema. Hindi ikaw. Ibig sabihin, mabigo. Nawala na sila. Kailangan mo ng espasyo mula sa kanila. Ava. Ava, nandito ako para alagaan ka, okay? Mag-asawa na tayo ngayon. At ipagtatanggol kita. Okay ka lang. William, tingnan mo. May nakita akong langgam. Ay naku. Pwede bang ilayo mo ito sa akin? Diyos ko, nakapangasawa ako ng isang bata. Nakita mo ba si William? Ilang araw na akong hindi nakakita sa kanya. Madam, Nasa punong tanggapan ng kumpanya si Ginong William. nagtatrabaho. Hinto diyan. Sino ka at ano ang ginagawa mo rito? Ako si Ava. Hinahanap ko si William. Si William Roskeld. Ang si... Oh please. Nakita ko na ang mga katulad mo noon. Mga diskatang babae na may mga gawa-gawang kwento. Na gustong makipagkita sa kanya. Balita, may asawa na siya. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. At umalis ka na. Pero asawa ko siya. Kung ikaw ang naging si... Lahat ng taga na akong sumigil. sa kanya. Security, may baliw na babae. Na nagkakagulo dito. Kailangan niyo sa Roskilde Group ngayon din. Hindi ka na pala matapang ngayon, ano? Ano yon? Sir, may babae sa pinto. Nasabi niya, hindi namin siya mapigilan. Ano? Hindi niya makikita ang lugar na ito. Sus Mario Joseph, Ava. Pwede ko na bang makita si William? Huwag kang lalapit. Sige, tama na.
William, Sagipin ninyo ako, G. Rothschild. CJ. Ayos ka lang ba? G. Rothschild. Itong baliw na babae ay pumasok ng sapilitan. Sa gusali at sinaktan ang lahat. Kailangan ninyong ipaaresto siya. Sinasabi mo bang baliw ang asawa ko? Masakit ba? medyo. Ava, huwag mong ipagkatiwala sa sarili mo ang mga bagay sa susunod. CJ, sa posisyon mo, hindi ka pwedeng basta-basta makipag-away. Tingnan mo ang suot niya. Paano ko malalaman na asawa mo siya? Kaya para malinaw, kung hindi siya asawa ko, ayos lang natakutin siya. Ng mga electric baton, Iyon ang ideya niya. tara na. Napala, tinanggal ka na. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makita. Hu, Gumawa tayo ng anak dito. Oh, Diyos ko! Mapaka-professional ka naman. Pakiusap. Ito ang punong tanggapan ng korporasyon. Hindi ito honeymoon suite. Marshall, wala akong natatandaan. Pagpupulong ng lupon ngayon. Bakit ka nandito sa opisina ko nang hindi nagpaalam? Naistorbo ba kita sa isang importanteng bagay? Sinusubukan namin gumawa ng anak dito. Pwede ka bang umalis na? Ava, pakiusap. Ang nilalang na ba ito ang iyong bagong asawa? Kung buhay pa ang iyong ama, siguradong lubos siyang mapapahiya. Asawa ko siya. At kung lalaitin mo siya ulit, direktang paglalait iyon sa akin. Ingatan ang tono ng boses mo, bata. Alam ko ang lahat tungkol sa testamento ng tatay mo at ang mga kondisyon na itinakda niya. Pasamana mo. Inupahan niya noon si Professor Amano para hanapin ang mga deposito ng batong panghiyas. At ngayon na frozen na ang pondo ng kumpanya. Bumagsak na lahat ng stocks. Ang tanging kaligtasan mo ay ang mahanap ang minahan ng batong panghiyas na iyon. Sa kasamaang palad, nawala si Professor Amano maraming taon na ang nakalipas. Pero narinig kong may anak siyang babae. Kung hihingi ka ng tulong sa akin na magalang, baka matulungan kitang mahanap siya. At kasama na rin ang lokasyon na minahan ng batong panghiyas. Batong panghiyas? May isa ako. Ano? Kalokohan lang yan. Si Professor Amano ba ang nanay mo? Hindi ko kilala si Professor Amano. Pero binigay sa akin ito ng nanay ko. Ito ba ang inyong maalamat na batong panghiyas? Bato lang yan. Ang tanga mo. Ikaw ang tanga. Hindi mo man lang makilala ang tunay na kayamanan. Kahit nasa harap mo na. Kayamanan? Kung ganoon ka kumpiyansa sa halaga nito. Baka gusto mong dalhin ang iyong kayamanan. At ipakita ito mamayang gabi sa Tonight's Charity Action Gala. Charity Action Gala. Sandali lang. Siyempre, Napakaganda. Ako mismo ang magpapaalam sa lahat. Para maghanda ng isang malaking pagtanggap para sa iyo. At sa iyong kahangahangang asawa. Mahusay. Inihanda mo kami para mapahiya sa publiko. Ava, may mali ba akong sinabi? iyan ba ay isang ruby? Kung pupunta ka sa gala, kailangan mo ng tamang kasuotan. Pumili ka ng isa. Ava, dapat mas maging mainat ka. Kaya masasabi ko na, mahirap akong makalakad sa mga ito. Maganda ang itsura mo. Masyadong masikip ang bestida na ito at ang mga sapatos na ito.
Mas mabuti na ito. Hoy, hoy. Dapat tumigil ka na sa pagloloko. Sige, sabi mo gusto mong pumunta sa gala. Dapat manamit ka na parang kabilang ka doon. Sino nagsabi? Ganito ang suot ng lahat sa gala, sige. Ito ay dress code. Bakit hindi mo sinusuot ang lahat ng mga ito? Dahil nagsuot ako ng suit. Alaynan. William, nag-isa ka lang. Natutuwa ako na nakahating ka. Kasama niya ako. Hi, Winona. Ava. Anong ginagawa mo dito? Saan ka galing? Dumaan lang sa pinto. Mabuti ang paggana ng pinto. Ano ba talaga ang suot mo? Formal na kasuotan. Para sa dress code. Hindi ka ba nahihiya? Sa tingin niya, nakakahiya ang itsura mo. Ano? Hindi, William, ako. Malinaw naman na tungkol sa kakaibang suot niya ang pinag-usapan ko. Hindi sa iyo. Pareho lang ang suot natin. Kung mukha akong katawa-tawa, siya rin. Ikaw. Excuse me. Pwede ba akong humingi ng isa pang baso ng Ross? Ross? Sa akin ka ba nagsasalita? Hindi siya ang naghahain ng inumin. Gago. Asawa ko yan. Aos puso kong paghingi ng paumanhin. Akala ko lang kasi. Pasensya na talaga. Masisisi mo ba siya? Ava, tingnan mo nga ang sarili mo. Pwede kang magsuot ng puro designer. Pero kitang-kita ng lahat ang totoo. Kahit ngayon, akala ng mga tao, nandito ka para magserbisyo ng inumin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo. Tungkol sa kawili-wiling asawa ni William. Lumaki siya. Sa malayong gubat. Kasama ng isang tribong primitive. Isang barbaro siya. Nag-asawa si William Rothschild ng isang mailap na babae. Tingnan niyo kung gaano kasensyonal. Mga ginang at ginoo, malugod kayong tanggapin sa Rothschild Group, kaunang charity action gala. Ikinagagalak kong ideklara na opisyal nang magbubukas ang pagbid. Una sa lahat, mayroon tayong isang tunay na Diamond Chara na may Royal British Provenance. Simulan natin ang pagbid sa $1 milyon. $1 1,200,000. $1 1.5 milyon. Bakit sila sumisigaw ng iba't ibang numero? Well, auction ang tawag dyan. Kaya nag-update ang lahat para makipagkumpetensya sa isa't isa. Kung sila ang magbibigay ng pinakamataas halaga, makukuha nila ang tiara. 2 milyon. 2 milyon. Sinadya mo ba? Sirain ang gabi ko. Nasasaya ka bang kinukuha ang gusto ko? Mas malaki ang numero ko kaysa sa iyo. Ibig sabihin nanalo ako, tama ba? Tama. William, nandito na ang asawa mo. Ng 5 minuto at ginagastos na agad ang yaman mo. Dapat mong kontrolin ang paggastos niya. Hindi kailanman naging problema ang pera. Di pa sa akin. Hindi kailanman naging problema. Marshall, narinig mo ang sinabi ng babae. $2 milyong. Hindi ko akalain, napapayagan ni William ang asawa niya ng ganoon kalaking paggastos. Mukhang ang sismis tungkol sa mga Rothschild na may problema sa pera ay walang katotohanan lang. 2 milyon. Unang tawag. Ikalawang tawag. Ibenta na. Binabati namin si Ginang Rothschild sa kanyang bagong magandang aksesoryo. Hindi naman aking mahal. Kakakasal lang niya at dinudugo ka na niya ng lubusan. Nasaan ang pala mo? Ikaw na malaking manghuhula ng ginto. Asawa ko, pera ko. Aking negosyo. Walang nagtanong ng opinyon mo, Winona.
Ang susunod sa ating listahan ay mga bagay na buong pusong ibinigay ng ating mga mahal na panauhin. Una, isang napaka-spesyal na ambag. Mula kay Ginang Roskilde mismo. Sige, Ava, dinala ko itong bagay na. Sa tingin ko ay sulit, Ivy. Hindi, may sarili akong kayamanan. Tingnan mo. Ava, kailan mo? Ava, sandali. Pakinggan, mga kababaihan at mga ginoo. Ang espesyal na ambag. Mula kay GNG Roskilde. Bato ba yan? Parang batong bata. Yan ang kanyang dakilang ambag. Isang lumang bato. Parang batong bata. Ava, kaawang walang alam. Bato sa charity action. Naku, di ko akalain na mas nakakahiya pa pala. Akala mo ba nagbarter kami ng magagandang bato? Tulad ng tribo mo. Heto. Siya pa rin si GNG Roskilde. Bigyan natin ng respeto at awa. At sa palagay ko dapat, bigyan natin ng halaga ang ambag na ito. Magbibid ako ng $1. Isang dolyar? $2. Pa kay William, syempre. Di mo naiintindihan. Di ito bato, ito ay ruby. Mahal kong babae, ano ba ang sinasabi mo? William, ang asawa mo'y di makilala. Ang pagkakaiba ng hiyas at bato. Seryoso, nagdududa ako sa paghusga mo. Dahil sa mga kamalian at negatibong balita tungkol sa kumpanyang ito, wala akong magawa kundi a-rekomenda sa board ang pag-alis mo bilang CE. At ang matingkad na pula, isa yan sa pinakabihirang uri, $2 milyong. $2 milyon at kalahati. Paano ito posible? Ruby na ganito kalaki. Baka ang tribo niya ay may kayamanan ng mga hiyas? 3 milyon. 3 milyon at kalahati. Hindi. 4 na milyon. 4 at kalahating milyon. Nakikita mo ba? Sabi ko sa'yo na aking kayamanan ay pamamaha. 4 na milyon. 5 na. Ibenta na. Pamilya. Teka, saan nila dinadala ang ruby ko? Ava ang pangalan mo. Tama ba? Sabihin mo sa amin, saan mo nakuha ang kamanghamanghang rubing ito. Ginoo, uminom ka muna at sabihin mo ka sa amin ang tungkol sa ruby. Hindi, basura lang ang isang iyon. Tingnan mo, ayaw kong maging tagapagdala ng masamang balita. Ngunit hindi si Ava ang inosenteng babae na inaakala mong siya. Ang primitive na tribo na pinagmulan niya. May naririnig akong mga bagay. At para sa layuning pagpaparami, mga hil ay nakasama na niya. Ilang mabangis na lalaki. Dapat kang magpa-check off. Tama na yan, okay. Itigil mo ang pagkalat ng kasinungalingan tungkol sa asawa ko. Nakita mo ba yun sa isang kuweba? Nag-usapan ang mga tao sa isa't isa. Ava? Oh. Ava. Kung ano nangyari kay Ava, personal ko na lahat kayo ay pananagutin. Ko, Hindi namin siya ginagalaw. Siya mismo ang uminom nito. Ano? Salamat sa Diyos. Umalis ka sa daanan ko. Ava? Saan mo nakuha ang rubing yon? Iyon ang huling regalo ng aking ina sa akin. At ano ang pangalan ng iyong ina? Hindi ko alam. Pabayaan mo na ako. Okay. Makalakad ako ng mag-isa. Ava, pakiusap, lasing ka na, okay? Huwag kang magpahiya sa sarili. Hindi ako lasing. Okay lang ako. Ayos lang ako. Sige na, bakit mo? Pinipilit na tumakas. Umupo ka na lang. Hindi ba't ikaw ang nagpumilit? Na gusto mong magkaanak sa akin? Pero ayaw mo. Ako. Alam mo, nag-iingat lang ako. Sa intensyon mo noong una. Gusto ko ng anak sa iyo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? At ano ang gagawin natin? Pagkapanganak ng bata. Dadalhin ko ang bata sa tribo ko. Hindi yan ay. Ganap na hindi ka tanggap-tanggap. Dahil hindi lang sa iyo ang bata. Akala mo ba papayag ako na? Dadalhin mo lang ang anak natin. Makikipag-away ka ba sa akin para dito?
Ano ba ang akala mo sa isang bata? Ava, alam mo naman na ang bata ay hindi premyo. Na maaangkin, di ba? Siguro hindi ko naisip iyon. Makinig ka sa akin. Ang bata ay buhay na katawan ng dalawang taong nagmamahalan. Siya ay taong pinapalaki nila ng magkasama. Ang bata ay taong kanilang pinapalaki ng magkasama. At paglaki ng bata, siya ay taong maipagmamalaki nating dalawa. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ang dami mong alam. Ang galing mo. Teka. Hindi dito. Hindi na yon. Bakit titigil? Kailangang sabihin sa'yo ngayon. Ang tatay ko ay nag-iwan ng testamento. Isang mana. At mayroon itong espesyal na kondisyon. Kailangan kong pakasalan ng anak na babae ng Professor Amano. Akala ko ikaw ang anak na babae, pero kailangan ko lang ayusin ang sitwasyong ito, okay? Ako. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Ganoon pala. May pagkakataon pa rin akong maging MRS Roskilde sa huli. Ano ang sinasabi mo? Gusto mo tayo ng iyong mga anak sa ibang babae? Hindi ganun. Huwag mo akong hawakan. Ava. Ava, saan ka ba pupunta? Kahit saan malayo sa'yo. Ikaw ay isang sinungaling lang. Nangako ka sa akin ng anak nang magpakasal tayo. Ava? Buwisit. Bitawan mo ako. Aalis na ako. Ava, hindi kita. Pahihintulutang umalis. Ayaw mong magkaanak sa akin. Bakit mo ako pinipigilang umalis? Hanapin mo ang mahalagang anak na babae ni Professor Amano. Hindi ito ang punto. Asawa kita. Pag-ibig ko. Hindi ka lang basta pangalan. Sa testamento ng tatay ko. Gusto kong magkaanak sa'yo. At sa'yo lang. At kapag naayos ko na ang lahat. Sa testamentong ito, magkasama tayo magpakailanman. At nakatulog na siya. Saan ka ba nagpunta buong gabi? Gumastos ako ng malaking halaga para sa imbitasyon sa charity gala. Pa iyon sa pagsikir ng mga pamumuhunan. Hindi para maglibot-libot ka at magsaya. Huwag kang mag-alala, Daddy. Nakahanap ako ng perpektong solusyon. Sa maliit na krisis sa pagkalugi. Talaga? Una, kailangan kong malaman ang isang bagay. Sino ba talaga si Professor Amano? Ano ang kinalaman ng nanay ni Ava dito? Para mapakasalan ko, si William Roskilde. Kailangan kong maging anak ni Professor Amano. Hindi. Magandang umaga. CJ, sinusubukan mo pa rin akong saktan. Sino ang nagsabi sa'yo na takutin ako? Nagsinungaling ka sa akin. Ipinagkulong mo ako dito. Handa na ang almusal. Ay naku, narinig ko lang ang kaunting iyak. Teka. Pwede mo namang dalhin dito ang almusal. Sige, salamat. Sige, magpahinga ka ngayon. Kailangan kong pumasok sa trabaho.
Mamaya mag-uusap tayo. Ano ang nangyayari sa akin? Bakit ang sama-sama ng pakiramdam ko? Madam, buntis ka siguro. Ano? Buntis ako. Yun lang ang kailangan. Mag-asawa naman kayo. Siyempre, nagtalik kayo. Mga ingay, narinig ko mula sa pasilyo. Kagabi, at siguradong ganoon ang nangyari. Buntis na ba talaga ako? Sabi ni William maghintay muna. Pero sa huli, nakipagtalik pa rin siya sa akin. Madam, kailangan mong magmadali at sabihin kayong Emar William ang magandang balita. Ano ang gagawin ko? Bumalik sa aking tribo? O palakihin ang ating anak kasama si William? Alin ang tamang landas? Ava? Ava? Nauwi ka rin. May sasabihin ako sa'yo. May sasabihin din ako sa'yo. Pero kailangan kong asikasuhin muna ang isang bagay. Okay. Isa na. Padadalhan kita ng sasakyan at ang kotse ang maghahatid sa'yo sa restaurant. Ipapadala ko ito para sa ika-negatibo 8 ng gabi. Okay. Ika-negatibo 8 ng gabi. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng ika-negatibo 8 ng gabi. Paglubog ng araw. Madilim na. Kita ko madilim na. Madilim na. Winona, bakit ka nandito? Nagulat ka ba na makita ko? May napaka-importante akong sasabihin sa iyo. Si Ava. Malapit na akong maghapunan kasama si Ava. Kasi, ipapapalayas kita ng mga waiter. Pakiusap, alam nating dalawa, na hindi karapat-dapat ang babaeng iyon sa oras mo. Siya ay wala kundi isang. Sabi ko tama na. Ang aking ina ay si Profesor Amano. Siya ang nag-ayos ng kasal natin ng iyong ama. Naawa ang aking mga magulang kay Ava, kaya pinayagan nila siyang kunin ang singsing at pakasalan ka. Pero, hindi ko na siya hahayaang lokohin ka pa. Hindi ito totoo. Oh, totoo ito. Kailangan mo ako upang manahin ang Rothschild Group at Aryan. Wala namang may bibigay si Ava sa iyo. William, ano ang ibig niyang sabihin? Ava, hindi ito ang iniisip mo, okay? At bigla na lang siyang dumating dito nang walang imbitasyon. Inag-usapan lang namin na ako ang babae na hinahanap niya. Ako ang babae na karapat-dapat sa kanya. Totoo ba ito? Gusto mong magkaanak kasama siya? Gagawin namin ang pinakamasayang pamilya. Umalis ka diyan, malaman mo ang lugar mo. Ava, pakiusap, ikaw at ikaw lamang ang maaaring maging asawa ko. Okay. Nababaliw ka ba? Ako ang susi sa iyong mana. Waiter. Mayroon tayong hindi inanyayahang bisita. Alis na ako. Naku. Marshall, mayroon akong kawili-wiling impormasyon para sa'yo. Nilabag ni William ang huling habilin ng kanyang ama. Mahalaga ba sa'yo ang magmana ng kumpanya? Mahalaga ba sa'yo ang magmana ng kumpanya? Gusto kita. Pero ako, Buntis ako. ano? Paano? Ako. Nag-pregnancy test ka ba? Hindi na kailangan. Babalik na ako sa aking tribo. Napakatagal na. Panahon na para bumalik ako. Ava, paano naman ang ating kasunduan? Paano naman ang pagpapalaki natin sa bata ng magkasama? Gusto kong bumalik sa aking tribo. Okay, ano? Ako. Magbubuntis ka lang tapos alis? Ano ako sa'yo? Isang pang-anak na gamit. Siyempre naman. Kaya ikakasal ka lang. At gagamitin mo ako para sa bata. Parang isang pang-anak na hayop. Iyon lang ang dahilan kung bakit kita pinakasalan. Nakalimutan mo ba? Aalis na ako, William. Paalam.
Sa tribo ay nawalan. Ang sumpah ng tribo ay nakatira sa gitna ng kawalan. Tiyak na nawala na ang kanyang pag-isip. Para gustuhin bumalik dito. Ava. Bumalik na ako. Ava. Bumalik na may anak. Ava. Maligayang pagbabalik, anak. At ang iyong sanggol. Sandali. Hindi ka buntis. Pero, nagawa ko. Nakipagtalik ako sa isang katanggap-tanggap na lalaki. Kailan? Kagabi. Natulog tayo sa iisang kama. Hindi yon kasali. Ava, kailangan mong mag-extra effort. Lalo pa. Paano ko malalaman iyon? CJ, aayusin ko. Kalimutan mo na. Di mapagkakatiwalaan ang mga lalaki sa labas. Hindi talaga. Huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng sobrang gandang lalaki para sa'yo. Mas maganda kaysa sa mga lalaki sa labas. Teka. Sige. Hoy Don. Ano ng problema mo? May napili na akong lalaking gusto ko. Ava, hindi ko dapat pinayagang maglakbay ka sa mundo sa labas. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ng tribong ito. Karapat-dapat ka sa inakamagandang specimen. Sumakay ka sa kanya. William. Saan mo nakita tong lugar na to? Ava, ito ba yung lalaking pinili mo? Asawa niya ako. Asawang di man lang makapagbigay ng anak sa kanya. Walang kwenta. Ava, bumalik ka para dito. Para sa isang primitibong pangaanak. Hindi. Kanina ko lang siya nakilala. Hindi iyon planado. Aalis na kami. Mga siraulo tong mga to. Iyay. Ikaw, lalaki. Habang humihinga pa ako, hindi mo makukuha si Ava mula sa amin. Baka nabola mo ang isip niya. Pero ako, di mo maluloko. Hulihin siya. Alisin tong intruder. Huwag pakiusap. Hindi ko dinaya si Ava. Pinili naming magkasama. Puro hangin lang ang mga salita mo. Gusto mo lang siya para sa sarap. Hindi ako ay. Mahal ko siya. Mabuti. Kung tunay ang mga sinasabi mo, makipagpaligsahan kay Astor. Hindi ka yan. Hindi mo yan nahihilangan. Tinatanggap ko ang hamon. Wawasakin ka ni Astor. Pakiusap, umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Ava, bigyan mo naman ako ng konting tiwala. Ibig kong sabihin, yung lalaki. Hindi namin hahayaang siya ang maging ama ng anak mo. Gusto mong patunayan kung karapat-dapat akong maging ama ng anak ni Ava. CJ, dito na natin ayusin to. Ang modernong lalaki laban sa lalaking ligaw. Agsubok. Simple lang ang mga tuntunin. Hindi mo kailangang talunin si Astor para manalo. Kailangan mo lang tiisin ang mga palo niya ng 1 oras at manatiling nakatayo. Panalo ka. At kung manalo ako, sasama sa akin si Ava. Walang kondisyon, walang pag-uusap. Unang mabuhay. Pagkatapos, mag-uusap tayo. Ava, kung alam ko lang na madali kang maimpluwensyahan ng mga hungkag na pangako ng lalaki, hindi ko sana hinayaan kang umalis. Una, namamalimos sila. Pagkatapos, naawa sila. Pagkatapos, gumagapang sila papalayo. At pagkatapos, iwan ka nila. Lahat ng lalaki ganoon. Naniniwala ako kay William. Paalam mo ako. Kontrolin mo ang sarili mo, Ava. Tuloy ang pagsubok. Wala akong pakialam sa pagsubok mo. Oh, magtiis ka. Malapit nang matalo ang city boy mo. At matatapos na ang lahat ng kalokohang ito. Astor,
Astor. Impossible to. Isang oras. Isang oras na kayanan ko. Alam ko. Wala nang ibang lalaki. Pangako. Ikaw lang palagi. Ikaw ang nagtulak sa akin para umalis. At kung hindi kita sinundan, magkakaanak ka ba sa taong iyon? Tao. Ganon din ang tawag ninyo sa akin. Ava, pasensya na. Mali ang sinabi ko. Nang hinawakan niya ako, hindi ako comfortable. Hindi tulad kapag ikaw. Kapag hinawakan mo ako. Niyakap. Hinalikan. Mabilis ang tibok ng puso ko. At gusto ko pa. Ibig sabihin ba mahal mo ako? Ganun ba ang pag-ibig? At ang mga anak na galing sa pag-ibig lang ang tunay na masasaya. Hindi ang tribo. Hindi ang tungkulin. Para madala nila. Ang pag-ibig na yon. Gusto ko iyon. Gusto kong magkaanak na ganyan. Kaya umalis na tayo dito. Magpalaki ng anak ng maayos. Ito ang research ni Professor Amano. Paano napunta dito? Diyos ko, maliban kung ikaw yon. Anong ginagawa niya dito? Talagang hindi mo siya kilala. Kilala ko. Dinala ako ni William, dinala mo si Winona. Kaya asawa mo siya. Kalokohan. Maliban kung ayos lang sa iyo. Narito kami ngayon para akusahan ka, William Roskill, sa pagsuway sa huling habilin ng ama mo. Kaya hindi ka karapat-dapat sa kumpanyang ito. Ava, bakit hindi ka maging mabuting ex-wife? Tulungan mo si William maglinis ng opisina. Ava, Panahon na para sa bagong liderato. At ako ang nominado. Bobo tayo sa 3 araw. Mukhang masama ang sitwasyon. Baka gusto mong pag-isipan ulit, Winona. tingnan mo ang manuskrito mula sa tribo ni Ava. Ito ay galing kay Professor Amano. Sa tingin mo, anak siya ni Ava. Aya itinataguyod nito na bumisita si Professor Amano sa tribo, pero walang ebidensya ng anumang biological na koneksyon kay Ava. Tingnan mo, nakikita kong mayroon kang tunay na nararamdaman para kay Ava. Pero, ibig kong sabihin, ang sweet naman. Pero kailangan mo ang anak ni Professor Amano. Hindi lang para sa testamento, kundi para sa $100 milyong na mina ng hiyas na kanyang kontrolado. Nalulugi na ang kumpanya. Ang isang estratehikong kasal ay maaaring ayusin ang lahat sa isang igla. So, ano sabihin mo? Dapat na lang akong pakasalan si Winona. Ganun lang. May mas magandang solusyon ka ba? Ava, gaano ka nakatagal nakatayo dyan? 2 araw ka nang hindi umuuwi. Namiss kita, William. Komplikado ang trabaho. Marami akong gagawin ngayong gabi. Pero, uwi ako. Okay. Ano na nangyayari sa kanya? Parang ibang tao na siya bigla.
Ava, please. Pagod na ako. Alam kong pagod ka, gusto ko lang. Naayusin ang mga bagay. Paano kung pumunta tayo sa restaurant? Bukas ng gabi. Tayo lang dalawa ngayon. Elenan. He. Pwede kang lumapit, alam mo, hindi ako nangangagat. Hindi ito date, Winona. Nandito ako para talakayin ang mga bagay sa negosyo. Hulaan ko. Tungkol sa board meeting bukas. Naku, kawawang Gilliam. Mawawalan ka ng kumpanya, yaman. Lahat. Gusto kong muling pag-usapan ang dating na pag-usapan. Tungkol sa sitwasyon kong pag-aasawa. Yemem. Sa akas nakita mo na ang katwiran. Alam kong magbabago rin isip mo. Magdamag tayong mag-usap tungkol sa mga kondisyon. Gagawin ng lalaki ang lahat para magkaroon ng anak. Wala ka bang natutunan? Kung gusto mong umalis kasama niya. Sige, umalis ka. Pero sa tingin ko magsisisi ka rin. William, nagkamali ba ako sa pagtitiwala sa'yo? Mahalagang board meeting. Ayos. Siya mismo ang kailangan kong makausap. Magbotohan na tayo. 2 minutong nakalipas. Ang lahat ng mga sang-ayon na si William Rothschild ay bumaba bilang CE. Itaas ang inyong kamay. Mukhang magkakaisa ang desisyon. Natatapos na ang pamumuno mo ngayon, William. Ang Rothschild Group ay akin na ngayon. Huwag muna tayong magdiwang. Mga Ginoo, ipinapakiusap kong tanggihan ang botohan na ito. Mananatili si William Rothschild bilang presidente ng kumpanyang ito. Ano bang sinasabi mo? Paumanhin sa pagkalito, Marshall. Pero malaki na ang pagbabago ng sitwasyon. Nagpropose na ng kasal sa akin si William. Ava, anong ginagawa mo dito? Pakakasalan mo na si Winona. Ganun na lang. Ava, ako. Kawawang si Ava. Alam kong masakit tanggapin ang katotohanan. Pero nagdesisyon na si William at ako ang pinili niya. Gusto kong marinig mula sa'yo. Pakakasalan mo ba siya? Ava, pasensya na. Eh di hindi ko na ito kailangan. Salamat sa pagkuha nito, William. Ang magapayhong singsing na ito ay tanda ng aming engagement. Mas gusto ko pa itong itapon sa kanal. Wala ka kundi kahihiyan. Sa pamilyang ito, kung ikasal ka ni William, pala siyang makukuha. Kapag ako ang ikinasal kay William, mamamana niya ang kayamanan ng pamilya Rothschild at ang minahan na hiyas na nagkakahalaga ng $100 milyong. May liligtas natin ang kumpanya gamit yon. Kung ganoon ang sitwasyon, sinusuportahan ko na manatili si William bilang CE. Sumasang-ayon ako sa desisyong ito. Ikaw na sinungaling na bastardo. Sisihan ko ang mahal mong kumpanya ngayon din. Ava, kumalma ka. Pumapatay ang kalmahan. Kung hindi mo ako hiniwalayan. Diyos ko, Kung ganoon, pwede mong kalimutan na lang ang mababang kaibigan mong naghahanap lamang ng yaman. wala na siyang kontrol sa sarili. Itapon niyo siya dito. Kita niyo, ito ang ibig kong sabihin. Ang mga barbaro ay marunong lang makipag-away at manira. Hindi siya kabilang sa ating mundo. Ahas, Ava, seguridad. Tama na.
Away ako. Tigil. Aba, Hindi mo ba nakikita? Kinamumuhunan ka na niya. Kailangan kong may mamatay. Ipagugnay niyo ako sa tamang mga tao. Ano ang ginagawa mo? Aalis ka na naman ba? itatapon ko ang lahat ng gamit mo. Tingnan natin kung paano ka mag-propose sa kanya. Nakahabi lang. Ava, hayaan mong ipaliwanag ko tungkol sa akin at kay Winona. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Bakit hindi ka lumaban pabalik? Bakit hindi mo ako pigilan? Bitawan mo ako. Tapos ka na ba? Papayagan mo ba akong magsalita? Nag-propose ako kay Winona. Para lang bumili ng oras. Iyon lang. Okay, hindi ko alam. Kung nagsasabi ba siya ng totoo, itong buong bagay, ito ay isang estratehikong hakbang lamang. Even, anak ni Professor Amano, At kung siya nga, ano ngayon? hindi ko siya pakakasalan. Kailangan ko lang ng oras para iligtas ang kumpanya ko. Pakiusap. Ava, kailangan kong magtiwala ka sa akin. Huwag kang maging katulad ng mga lalaking. Binabalaan ako ng hepe. Huwag mo akong pabayaan katulad ng pag-abandona ng tatay ko sa nanay ko. Nandito ako. Nasaan ang target? Buwisit. Huwag, Inis, kaya ikaw pala ang nasa likod nito. Gumastos ako para patayin ka. Sayang. Papatayin mo ako. Para makapag-asawa ka kay William. Siyempre, kailangan niya ng pera at naminahan ng hiyas. Didin siya sa iyo. Papakasalan ako sa lalong madaling panahon. Ah, ganoon ba? Kung papatayin kita, hindi ako magta-traitor ni William. Hindi mo yan magagawa. Sinubukan mo akong patayin. Patas lang. Nagsinungaling ako. Hindi ako anak ni Amano. Nagsinungaling ako. Hindi ako anak ni Amano. Hindi rin fans ni William. Sino nga ba ang anak ni Professor Amano? Mukhang hindi mo na malalaman. Hip, anong ginagawa mo rito? Hindi kita pwedeng hayaan na sumama sa lalaking yun. Inagmamatyagan kita. Patayin silang dalawa. Dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Tara na. Tigil! 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 William, salamat at nandito ka na. Huwag. Siya. Sinubukan niya akong patayin. Tapos may dala pa siyang isang primitibo. Para tumulong at tumulong na. Ava, okay ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Pwede ka na magpakasal sa pinakamamahal mong pinuna. Hindi na ako hahadlang sa daanan mo. Babalik ako sa tribo kasama ang pinuno. Ava, makinig ka sa akin. Asawa kita. At ikaw lang ang tangi kong asawa. Ayokong makasama ang ibang babae. Paano naman ako maniniwala? Sa anumang sinasabi mo, dinaya mo siya. Paano ka hindi dinaya ko? Paano ako magtitiwala sa iyo? William, peke ba ang lahat? Ang engagement. Isipin mo kung ano ang nakataya dito. Ang mana, ang minahan ng hiyas. Makukuha mo lang yan kung pakasalan mo ako. Grabe, may asawa ka na. At nagpropose ka pa sa ibang babae. Kahit kami may sariling patakaran, pre, hindi niluluhan namin. Ang panata sa kasal para sa pera. Hamak ka lang. Tara na umalis na tayo dito. Tara na. Pakiusap.
Hindi ko pakakasalan si Winona. Putang ina. Dahil lang naman sa nalaman mo, hindi siya anak ni Professor Amano. Di ba? Alam ko kung nasaan ang anak ni Amano. Kaya, kung nasaan ang anak ni Professor Amano, pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Ano ang ibibigay mo kapalit nito? Kahit ano. Sabihin mo kung magkano. Yemem. Itong bahay. At ang yaman ng pamilya mo. Pinuno, sobra na yan. Ang pera lang ang mahalaga sa kanya. Sage. Kalahati ng yaman na lang. Tinatanggap ko. Pirmahan mo, Ava. Chief, Wala akong pakinabang sa ganitong yaman. Ngunit sa mga ari-ariang ito, hindi mo na kailangang matakot sa kanyang pagtataksil. Ava. Ava, pakiusap. Hindi ako kailanman. Hindi kita kailanman iwan. O tatalikuran. paano ka matagpuan natin? Ang anak ni Professor Amano. Pakakasalan mo ba siya noon? Kailangan mo makinig sa akin, sige. Si Winona, ginamit niya ang pagpapakasal. Para i-pressure ako. Kaya ako. Rusa sa kanya kapag sa nawas. Pero tagpuan natin. Ang anak ni Professor Amano. Ibang usapan na yon. Bakit kita paniniwalaan? Pirmahan mo. Pakiusap. At kalahati ng aking ari-arian ay sayo na. At kung hindi ka naniniwala sa akin, isusulat ko ulit ito. At lahat ng pag-aari ko ay sa pangalan mo na. Pera, ari-arian, mga hiyas. Yan lang ang mahalaga sa iyo. Ava. Hindi mahal kita. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan? Ava, Nakipag-propose ka kay Winona. Kasi isang mga hiyas, ano ang pipigil sa iyong gawin? Hindi sa akin. mali ako. At humihingi ako ng tawad sa pagkasakit sa'yo. Ava, mas mahalaga ka. Kaysa sa lahat ng ito. Ang pera. Ang mana. Ang mga hiyas. Ikaw ang mundo ko. Si William ay kasosyo ko na ngayon. At iyon ang nagpapasa kanya sa ating tribo. Maaaring hindi mo siya tingin na karapat-dapat, ngunit siya ang tunay kong pag-ibig. At hindi iyon magbabago. Magkaibigan kami ni Amano. At ipinangako ko sa kanya na alagaan kita. Sandali lang. At sisiguraduhing makakahanap ka ng mabuting kapareha. Akala ko walang lalaki. Nakarapat dapat sa'yo. Napaka-special mo. Sa akin, mahirap palagang bitawan. Mali pala ako. Ibig mo bang sabihin ang iniisip ko? Kasama mo pala, ang anak na babae ni Professor Amano. Mula pa noon. Ikaw. Hinahanap ko nitong mga nakaraang araw. Dapat mong ipatingin ang mata mo. Ava. William. At ikaw rin ang lalaking. Palagi kong hinahanap. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na ang pag-asawa ni na William at Ava ay lubos na sumusunod sa mga probisyon ng huling habilin ng Ginoong Rothschild. Mamanahin ni William ang buong Rothschild na ari-arian at yaman, at mamanahin naman ni Ava ang minahan ng hiyas na natuklasan ng kanyang ina, si Professor Amano. Mazel Tov. Hindi ako uminom ng alak. Ava. Magkakaanak tayo. Magkakaanak tayo.